Wala nang intro-intro. Ang Makata ng Bayan ay nagbabalik. Siya pala si Sunny Antonio Trillanes. Idol ko siya noon sa pagiging anak pawis. Pinatunayan niya na kapag ang korupsyon ay di maalis, buhay niya ay kanyang ibubuwis. Ngunit kalaunay bigla na lang nagbago ang isip. Umatras at nagmistulang kamatis matapos magising ang presidente na kung tawagin nila ay duwindi, pero matapang naman kapag di mo iniintindi. Alam mo, Trillanes, nanghinayang ako sa'yo, promise. Nung sundalo ka pa, marami sa'yo ang panis. Pero nang pinasok mo na ang politika, bigla ka na lang naging pambansang maritis. Ano ka nasisira, ulo? Ayaw ko na sana magmakata pero hindi ko na matiis. Ginagawa nyo kasing masama ang tao kahit hindi pa nalitis. Ang kinakalaban mo ay minahal ng mga DDS. Sasabihin mo sila ay mga pro-Chinese. Inong panahon ng mga dilawan, ikaw nga yung labas-pasok sa balwarte ng mga inchik. Tapos kapag may nawawala na isla, pagbibintang mo sa kanila para kang tangik. Yan ang hirap sa'yo, gagawa ka ng mali tapos bigla kang magmalinis. Kung nabubuhay lang si Miriam, matagal na siyang nainis. Baka sinampal pa yung mukha mo na parang pinis. Ang lasman ang bunga nga mo, ha? Pati si Bato, inaaway mo, Trillanes. Buti pa nga siya, yung ulo niya makinis. Di tulad ng ulo mo, parang hindi honest. Dapat dyan nilagyan mo ng barnis. Tapos yung ICC, kahit bawal, pinipilit. Lagi na lang sinasabi, paulit-ulit. Sinong hindi magre-react, sobrang kulit. Tapos kapag pumalag, sasabihin ay guilty kaya nagagalit. Gusto talaga nila ang ICC gumawa ng illegal arrest. Kahit labag sa batas, gagawin masunod lamang ang kanilang nais. Tandaan nyo ang sinabi ni Nira Luna, walang nakakaangat sa batas maging ang president. Sa panahon ni Bato, matino ang mga pulis. Di tulad ngayon, kulang sa disciplines. Hay nako, ang gulo nyo kasing gulo ng Philippines. Who authorized you to make a backroom negotiation with the Chinese for this Scarborough? Yes, and the And president... you were telling me about treason, remember? Yes, and the That president answered you directly that he authorized me. He told it in your face, Mr. President. I accepted that because I did not know that you were authorized. But the fact is that I asked you, whom did you talk to in China? I don't need to report to the Senate President, Mr. President. You have a duty to report what you do as a senator to this chamber. And in fact, you have a duty to notify the office of the Senate President when you leave this country to go abroad. But I did And not. the only time that I have authorized you is one time. I do not know how many times you have been to China. My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for 6 times already. Yes. And I that did you not. have met them 15 or 16 times. Yes. For what? Minsan lang ako magmamakata pero sisiguraduhin ko na hindi ito nonsense. At para marami ang makaintindi, haluan ko ito ng Taglish. During your term as a Senate of the Philippines, you are entering a baluarte of the Chinese. Together the presidential consent. Then if the Philippine Islands is occupied by the foreigners, you are accusing the Duterte families. Oh, son of a bitch. You are doing bad and you told Filipino that you are the best. I will prove you that you are not honest. Other people believe in you because there are so many stupid bloggers.
My advice, do not destroy the strong leadership. Because we are DDS fighters, ready to kill, ready to die for the peace. To all Filipinos, be patriotic. Love the countries and avoid to be selfish. Ang taong walang pagmamahal sa bayan ay para lamang isang puno na hindi na nabubuhay at wala ng pakinabang. Pati si Madam Sara ay sinisiraan. No to pro-China daw para hindi masakop ng mga dayuhan. Di ibig sabihin na teritoryo ay pabayaan. Dahil naniniwala pa rin ako sa kanyang salitang binibitawan. Na ang oil and gas wag nyo lang pakialaman. Dahil mapipilitan talaga ako na magpadala ng warship dyan. Oo, totoong umiiwas kami sa digmaan. Pero kapag yung mga inchik sinaktan ng mga Katagalugan, yung tutulong sa inyo mga taga Mindanao at mga Kabisayaan. Kaya wag kayong magsalita ng sobra-sobra na kami ay taksil sa bayan. Dahil yan ay malaking kasinungalingan. Magkaiba man ang ating pulisiya at pamamaraan. Subalit sa oras ng kagipitan, tayo-tayo ang magtutulungan. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Sa panahon ni Duterte, ang mga abusado ay takot sa pamahalaan. Pero sa panahon ngayon, abusado na ang kinakatakutan. Mahal na Pangulo, hindi mo kayang pagkaisahin ang iyong bayan kung hayaan mo na lamang ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Ang mga vlogger na umaabuso sa malayang pamamahayag ay dapat mo rin pagsabihan. Para matigil na ang bardagulan. Dahil nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para malaya tayong pamunuan ang ating mahal na bayan. Pero hindi sila nagbubuwis ng buhay para magkawatak-watak tayo. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko